Epekto ng gulo sa Israel sa presyo ng mga produktong petrolyo naman ang ating tatalakayin kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad mula sa Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa ating lahat at sa inyong programa po. So una po sa lahat, Director, considered po ba as major oil player ang Israel at Palestine? Paano po ito makakaapekto sa presyo ng mga produktong petrolyo sa ating bansa? Ang Israel unang clarification natin ay hindi supplier ng kahit anong petroleum product sa Pilipinas. So kung mayroon magiging supply disruption sa Israel, hindi tayo affected, no? But of course, yung other neighboring countries in the Middle East, pinangungunahan niya ng Saudi Arabia, ng Kuwait at saka yung Qatar, ay doon tayo traditionally kumukuha ng crude oil para ma-supply dito sa ating Petron refinery. So ang issue lang dyan, kung magkakaroon ng problema sa supply ng mga bansang ito. Yun nga lang mukhang mababa ang tsansa na magkaproblema ang mga bansang to sa kadahilanan na hindi naman sila active participant doon sa conflict. At pangalawa hindi naman nagpo-pose ng supply disruption sa mga bansang ito at sa Persian Gulf mismo, no? Itong nangyayaring gulo sa Israel para magkaroon ng problema sa delivery ng petroleum products mula sa mga bansang yan, mula sa Persian Gulf, papunta dito sa Asia area or Asia region. Okay, Director Abad, si Chi po ito. Kung madamay naman po sa gulong bansang Iran na inaakusahan ngayon sa pagsuporta sa Hamas Group, posible bang manganib ang presyo at supply ng langis sa pandaigdigang merkado? Ang risk lang talaga ay yung sinasabi ng mga reports ngayon na may possibility na magkaroon ng spike in the immediate term ang term na ginamit. So I would take it na this week, probably next week. Kasi ang sinasabi dyan ay nag-oobserba ang mga traders kung ito bang gulo ay talagang magkakaroon ng actual, that's the word, na actual na disruption in the supply. Again, inuulit natin, ang assessment ng Department of Energy, masyado mababa ang tsansa na magkaroon ng actual disruption. At nung mag-monitor tayo doon sa galaw ng petroleum product prices, mula crude oil, including refined products, gasoline, diesel, and kerosene, ay nakita natin sa dalawang trading days ngayong week, Monday and Tuesday, ay wala naman pagtaas na nangyari, bagkos bumaba pa At yan ay kung magtutuloy-tuloy, baka magkaroon pa nga tayo ng ine-expect na rollback next week. Okay, so magandang balita po yan, Director Abad. So next week, inaasahan niyo po na malamang ay bumaba ang presyo ng langis. Tama po, ano? Based pa lang sa dalawang araw, no? So, kaya ang sinasabi ko, kung magtutuloy-tuloy hanggang Friday, yung trend na to na pababa, kasi ang sinasabi baka daw mag-spike, pero itong dalawang araw, nakita natin na pababa ang price. Specifically sa diesel and kerosene, medyo alanganin lang sa gasoline, but let's wait until Friday. Doon natin makukonfirm talaga kung itong pagbaba na in-expect natin ay magtutuloy-tuloy. Kung yan, mangyari yan, most likely may rollback tayo next week. Alright, Director Abad, maganda nga po yung nangyayari considering na kahit na nangyayari po ito, maganda ang presyo ng petrolyo dito. Ngunit sa pandaigdigang merkado naman kasi tumaas na ang presyo ng langis sa world market kasunod ng pag-atake sa Israel. Pag ganyan po, kailan natin aasahan ang epekto nito sa presyo ng produktong petrolyo dito sa ating local market, sir?
Again, yung ating monitoring, itong sinasabi ng mga reports na posibleng mag-spike, naandyan ho ang risk na yan dahil nga inaantabayanan ho na kung makakaapekto talaga ito sa supply. Again, sabi po namin, mababa ho ang tsansa na magkaroon ng supply problem dahil unang-una hindi tayo kumukuha sa Israel. Pangalawa, ang mga bansang nagsusupply ho sa atin ay hindi naman engaged doon sa actual conflict. Ang nangyari pa, karagdagan po pa ho dyan, itong 2 araw ng trading nitong week na to ay nagrehistro ho ng wala namang hong pagtaas, kundi bagkos bumababa. At sa mga kadahilanan na to, mukhang hindi tayo masyadong nangangamba na magkakaroon talaga ng problema sa supply at the same time magkakaroon ng malakihang increase in prices. Okay, sir, so ang sinasabi niyo po ay sa mga susunod na araw, kapag nagpatuloy ang trend na ito, ay maaaring bumaba ang presyo ng langis. Mga magkano po ang nakikita ninyong pagbaba? Medyo 2 araw pa ho, may 3 araw pa tayo. Napaka taas pa ho ang tsansa na magbago to. In any case, meron na ho tayong estimate. Estimate lang ho sa 2 araw. Ang diesel ho ay sumusobra na 1 peso na ang inaasahang rollback sakali. Ang kerosene, more than 1 peso din ang inaasahang rollback. Estimate ho yan sa 2 araw. Again, may 3 araw pa ho at mukhang magbabago at magbabago pa ho yan. O sige po, Director Abad, at least realistic po tayo, no? May chance pa rin magbago ito. Bagamat ngayon ay maganda ang presyo sa world market. So, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, Director Abad. Of course, siguro ang mga paraan na lang ho kung paano tayo maka-benefit doon sa mga bawas sa ating gastusin sa petroleum products, yan na lang ang tutukan ko. Pakibisita lang ho doon sa DOA website. Doon ho sa tab ng downstream oil, mayroon ho doon tab na report about summary ng mga discount program ng mga oil companies. Ito po ang magiging guide o giya ng mga tao kung gusto ho nilang mag-avail sa mga gasoline station ng mga discount na to. Yung nagre-range ito from 1 peso to even as high as 5 peso discount per liter. Pakitingnan ho iyon. At ito naman hong mga report na to ay naibigay na ho natin sa LTFRB at saka sa Department of Agriculture para ho yung public transport sector maigiya naman ho nila nitong LTFRB at ng Department of Agriculture mabigyan ho ng information yung mga farmers and fishermen sa listahan na to ng mga discount program ng mga oil companies. So yan ho, ma'am, yung pagtitipid ituloy lang. Pero ang mas importante ho itong mga discount, i-avail ho nila ito. Malaking tulong na ho ito sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Atin pong nakapanayam, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad mula sa Department of Energy. Salamat po. Magandang tanghali po ulit.